Yo, what's up mga Call of Duty licensed sound? So for today's video, iti-treat natin yung cone ng ating PLX-15 from Crown. Yung speaker cone niya, yung paper cone niya mismo, yun yung iti-treat natin. Ang purpose ko lang nito guys is para maging waterproof siya or kahit na yung mga splash proof na lang. Ayan. Dito to yan. Prevent na rin kasi minsan outdoor yung mga event natin. So as much as possible, kinakailangan natin na matibay yung paper cone para tumagal at saka magamit pa natin sa mahabang panahon. So, itong procedure na to guys is treat your speaker cone at your own risk. So, yung recipe na to is my own version lang. Matagal ko na itong ginagawa. Nagawa ko na to sa ibang mga speaker. Halos lahat ng mga speaker ko guys, tinreat ko ng tinreat talaga. And over the years, maganda naman yung tunog. And itong PLX crown natin is iti-treat natin. So, without further ado, let's go! Okay, ayan guys. So, buksan lang muna natin itong si Crown PLX-15. Alright. Ayan guys, so nabuksan na natin. So, hindi ko na tatanggalin sa box niya. Ayan. So, eto na lang. So, expose lang siya guys. Hindi na natin tatanggalin kasi etong dito lang naman yung lalagyan natin ng treatment. Ayan. So, let's go! Okay, so mag-mix na tayo guys. So, yung mga ingredients natin. Ingredients. Ito, Rugby. Huwag mong Ito subukan. yung brand guys. So, disclaimer, hindi ako sponsor ng Boss Stick. So, kahit anong Rugby guys, pwede na. Tapos, kahit anong enamel paint. Pwedeng kung anong kulay na gusto nyo. Pero sa akin na black. Ayan. So, basta enamel. Wag yung latex guys enamel. Ayan. Tapos, yung gasolina. Konti-konti lang. Kunwari ito is 100 ml. So, yung gasolina natin, kahit mga 10 ml lang, pwede na. Ayan. So, tansyahan na lang guys. Para yung, yung lapot lang naman yung hanapin natin. Hindi masyadong malapot. Kasi kung masyadong malapot, mahihirapan tayo. Ayan. Ito pang kulay lang. Ayan. So, lagay muna na natin dito yung ating Rugby. Alright. Tapos yung black paint. Tapos mekos-mekos nyo na guys. So later ilalagay natin yung gasolina. Ayun. So masyadong malapot guys. So lalagyan natin ng gasolina. Actually pwede naman thinner. Pero konti lang guys. Baka kasi matanggal yung pandikit sa paper cone ng speaker. Ayan. So wag pa sobrahan guys kasi yung gasolina nakakatanggal talaga ng adhesive ng paper cone. So 10 ml lang guys. Pwede na. So kuha tayo ng gasolina sa motor natin. Let's go! Okay, so kukuha na tayo ng gasolina dito sa motor ko. Ayan. Mga 10 ml lang guys. Ayan, 10 ml ito. Ayan. Hindi lang masyadong kita. Ayan, 10 ml. Punuin na natin to. Ayan guys, so okay na yan. Takip na natin. Okay, so halo na natin tong gasolina. Ayan. So mga 10 ml lang. 10 ml to. Ayun. So mekos-mekos na tayo guys.
Ayan, so I think guys, okay na to. Ayan, okay na yung lapot. Hindi siya masyadong malabnaw, hindi din masyadong malapot. So, okay to. So, rekta na sa speakers natin to guys. Let's go! Okay, so linisin muna natin. Para walang alikabok guys. So, careful lang kayo guys, baka matapon dito sa mga gilid. Ayan. So, magsisimula tayo sa gitna. So, patutuyuin lang natin guys. Tapos, yung isa naman, titirahin natin. Alright! Ayan guys, so tapos na. Isang coat lang kasi kinapalan ko naman. So, patutuyuin natin yan ng yung tuyong-tuyo talaga. So, hindi natin siya i-cover or yung medyo alanganin. So, dapat tuyong-tuyo talaga. So, siguro estimate ko lang mga 2 to 3 days goods na yun. Ayan. So, dito muna sa labas, safe na safe pa rin naman. Alright. Ayan guys, so tuyong-tuyo na yung PLX15 natin, yung speaker cone mismo. Ayan. So napapansin nyo guys, medyo glossy lang siya konti. Ayan. So hindi naman totally umiba. Medyo glossy lang siya. And nagustuhan ko. Ayan. Anyway, sa sound test natin to, kung ano ba talaga pinagkaiba nung hindi pa natin tinrate yung cone niya. So kung natatandaan nyo yung previous video ko, yung nagsa-soundcheck tayo nito, yung sa CA5 ko, ginamit kong amplifier CA5. Around 3 o'clock pa lang ng volume, 0 dB sa mixer. Medyo may naririnig akong lagapak guys. Kaya yung suspetsa ko is yung sa edge mismo ng ating speaker. Ayan, so tinrate ko siya. So observe natin guys, same volume, same dB pa rin sa mixer. Kung na-treat din ba natin yon. So ayun guys, nakita nyo yung buong proseso ng ating pag-treat ng cone sa ating PLX15 from Crown. Ayan, so pag natuyo na yun guys, at saka goods to go na, isa-sound check natin kung ano ba yung pinagkaiba o yung may binago ba sa tunog ng ating PLX15.
Kasi napansin ko kasi yung around 4 o'clock na yung volume ng CA5 ko. At saka 0 dB yung sa mixer natin is medyo may naririnig na ako na distortion. Actually mga 3 o'clock lang na may naririnig na akong distortion. So itong na-treat na natin, i-observe natin kung ano ba yung pinagkaiba o wala bang pinagkaiba. So abangan nyo yung next video natin guys. So hanggang sa muli mga ka-Off Duty Lights and Sounds. Alright.